posibleng maharap sa kasong direct assault ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia dahil sa pagpukpok sa isang pulis. Habang ikinakasa na rin ang kasong obstruction of justice laban kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court noong Martes, sasambahan ng kasong direct assault ng isang babaeng pulis ang common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia. Kasunod ng umano'y pagpukpok ng cellphone nito sa kanya habang isinasagawa ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ipinahagi ng Philippine National Police ang video ng sinasabing paghampas ni Avancenia sa naturang police personnel. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, nagtamo ng malaking bukol sa noo ang nasabing pulis. Sila po ang nag-restrain doon po kay Ma'am Hanilet at dan po sa kanilang anak para po ilayo pansamantala o mag-give way. Kailangan po kasi nating ibuka yung pwesto po kasi nandun po sila sa paligid po ng ating dating Pangulo. So kailangan lang po silang iigilid, iset aside para po makalapit po yung mga pulis po natin na mag-a-assist po kaya sa ating dating Pangulo. Anya sa ngayon ay nakalabas na ng ospital ang naturang police personnel. Dagdag pa ni Pajardo, sa kabila ng mga mura at panlalait na kanilang tinanggap ay nagpatupad sila ng maximum tolerance sa gitna ng tensyon. Posibleng maharap din sa kasong obstruction of justice si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil sa umano'y pagpigil sa mga pulis na makalapit sa dating Pangulo para dalhin ito sa bus na maghahatid sa kanya sa eroplanong patungong The Hague. No less than General Torre ay hinawakan na po siya at binasahan po siya ng kanyang kakapatan na he has the right to remain silent and he is being charged for obstruction of justice po. So kaya po siya pinusasan at dinala po sa loob po ng bus. But eventually nung nandun na po siya sa loob ng bus ay tinanggal din naman po yung posas. Out of, again, human consideration. But again, General Torre, to his mind, he has to enforce the law. Ayon pa kay Pajardo, para mabawasan na ang tensyon, ang mismong dating Pangulo na ang nagsabi na sasama ito. We would like just to clear lang po kung ano yung naging participation po ng PNP ay to extend lang po police assistance, particularly in serving po yung Interpol notice to our former president. It is our opinion, ma'am, na nasunod po yung proseso. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, we exercise maximum tolerance o kung may mas higit pa sa maximum tolerance po, ayun po ang ginawa po ng PNP. Binigyang pagkakataon din na ma-check ang kalagayan ni Duterte ng kanilang sariling doktor bukod pa sa mga doktor ng Philippine Air Force at PNP. Pinabulaan rin ni Pajardo ang kumakalat na nagsasabing umiyak ang ilang mga pulis. Ang sinasabi po nila ay umiiyak po yung pulis, hindi po totoo yun. At ang sinasabi nilang mababa po yung moral ng pulis, hindi rin po totoo yun. At sa mga lumalabas na mga video, ang pakiusap po natin, huwag po tayong basta-basta maniwala. Ang PNP po ay nakafocus po sa pagpapatupad po ng aming mandato. Sabi nga natin, mission accomplished, kaya mataas ang moral ng pulis natin. Binigyang din ni Pajardo na nananatiling profesional ang PNP sa kanilang trabaho na ipatupad ang batas. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa.